Wala naman. Okay, ito yung Jollibee. So, pagbaba ko, ito yung magiging fresh air intake. Fresh air intake. So, pwede tayong kumuha ng fresh air dyan. Ay, Mami Koy, may ano lang ako. Ipunta ko lang yung pagdaanan ng fresh air pala, sorry. Tapos ito yung AH room. Ito yung AH room. AH room 1, yung dining area. Supply, return. So ito, it's either magiging lower door. Ito yung panel board. So magkakaroon ng table dito. Then papalitan na yung pinaka natin dito, panel board. May flashlight ko. Yan, ito yung existing condition ng panel board diyan, papalitan na yan. Okay. Tapos, ito yung sinasabi ko na return air duct. Yan, return air duct na pressurized. So, supply, then return. Tapos, yung ducting na yon galing ito pala yung ito yung nasa likod ng AHU, mga controllers dito. Okay. Bali, ito yung return air duct, no, na forced papunta doon sa kabilang AH room. Ito naman yung 900 by 200 na kitchen exhaust duct. Ayan, yung transition niya, yung naging vertical to horizontal. Ayan. Okay. Ito, CPWPU. Ayan, hindi ko alam kung anong unit to, CPWPU. It's either sa condenser water pump. Okay, parang motorized valve para makontrol yung flow ng ng water cooled pipe. Okay. CPWPUK. Wala siyang line. Okay. So, itong ducting na to, fresh air yan. So, circular ducting yan. It's either parang parang fresh air or exhaust. Pero yung itsura niyan, parang mayroong mga grease dun sa pinaka-stub out niya. So I think pwede natin consider to na kitchen exhaust circular duct. Ang height niyan parang mga 200 mm yung pinaka niya, circumference or diameter pala. Ito yung yan yung natin, yung panel board na papalitan na. Okay. Lumaan daw siya kaya papalitan na natin ng bagong panel board. Okay. So stop out ng aircon. Next naman, pupunta tayo dito sa may side. Ito yung unit na papalitan or hindi na re-reuse. Okay. Retain na lang as per existing condition para pagka binalik sa dating condition, nandiyan pa rin yan. So, boboard upan lang to ng wall. Yan. Yung nito, yung condition ng fan coil unit.
Okay. Ito naman yung ano, yung exhaust duct. Exhaust duct, tapos parang general exhaust duct, tapos yung mga pipes na to, ano na to. Itong dalawa yung supply and return ng water cooled na pipe. Okay. Papunta yan dun. Yan. Hindi na namin matrace kung hanggang saan yan. Okay. Then sa ano naman sa fire protection line, lahat puro pa down blast. Itong ano na to, itong ducting na to, papunta yan dito sa kabila. Ayan, dyan sa kabila. Tapos itong ano na to, itong ducting na to, 900 by 200 yung measurement ko dyan. Then mga pipes. Okay, na itatago na i-enclose siya. Okay, next one. So papunta tayo ngayon dun sa dito sa may sa may enclosed area Yan, enclosed area. Okay, dito yung plan na ilagay yung yung walk-in chiller freezer. Tapos ito yung existing na kitchen AHU. Okay. Kitchen AHU na nasa 20 TR ba yun or 15 TR. Okay. Ito yung mga piping niyan. Okay. Ito yung fan na na ginamit para sa forced return air. Yan. It's either natin siya, tatanong kung pwedeng tanggalin kasi pag binalik sa bare condition kung kasama siya sa original design. Okay. Ito yung kitchen exhaust duct na nag-transition from 900 by 200 tapos mga nasa 700 by 300. Ayan, mga 700 by 300 na kitchen exhaust duct. Tapos katabi niya, supply air duct. Ito, this one. Ayan. Supply air duct yan. Galing dito sa AHU. Ayan, galing dito. It's either i-relocate or i-retain. So, hintayin natin yung final na magiging nito. Kung sakaling i-retain dahil sa cost and too many approvals, I suggest na mag-reach in chiller and freezer sa area na to. Ayan. Okay. Ito yung panel board na kailangang palitan, controller dun sa cooling tower fan. Okay. Ito yung sinasabi ko. From galing dun sa kabila, circular siya. Tapos pagdating dito sa wall na to, ayan, naging naging square. Tapos meron nga siyang handhole. So kung may handhole siya, it's either kitchen exhaust duct siya or pang exhaust talaga dahil merong handhole. Naging circular. Tapos ang ending niyan pagdating dito, naging square. Tapos ito yung supply air, kitchen exhaust. Okay. Ito, meron din tayong chilled water cooled pipe. Ayan. Sir Gian, paki-verify kung tatanggalin din natin yan or kung makakasagabal dun sa kitchen layout mo. Okay. LPG stop out. So na-consider na yung relayout dahil tatama dun sa LPG or gas stop out. Okay. Papunta ako ngayon dito sa may dito na sa may ito yung magiging office papunta dun sa sa floor trap area nila. Okay.
Ito ngayon, so merong stop out dito. Ito yung stop out ng papunta sa floor mounted grease trap dito sa dalawa. Ayan, ito ayan, papunta siya doon sa dalawang floor mounted grease trap na yan, tapos pupunta siya ngayon dito sa sump pit na to na may pump. Tapos ang magiging stop out niya, ayan, galing dito, ayan, line na to, tapos pupunta siya doon sa may eto, galing dito papunta doon. Ayan. Ay, nahulog yung flashlight ko. Okay, ayan. Tapos, itong area na to, ang uod. Ito daw yung stop out natin for fresh air. Okay? So itong stop out na to, ito yung galing dun sa unang part ng video na pwede nating i-utilize for the fresh air. So I think ito pwede nating dito, i-mount yung exhaust natin, ay yung supply air. Ayan, papunta dun sa kitchen. Okay? Ito, i-measure ko lang yung yung magiging distance, yung pinaka nito, yung pinaka measure natin kung ano yung pinaka niya. Metro. Dali pause mo na. Kukuhanin, isusulat ko na lang kung ano yung diameter niya para sa fresh air. Okay? Okay, so ayan. Ito yung floor mounted grease trap nila. Ayan, floor mounted grease trap. Okay. Bye.